welcome po muli sa ating kusina. For today's video guys ay gagawa tayo ng special ube dream cake. Special dahil marami tayong nilagay na layer dito at meron din po tayong nilagay dito na lalong magpapasarap sa ating ube dream cake. At yung pinaka-cake base natin, hindi ito yung simpleng chiffon cake lang guys. Ito yung ube moist cake, kaya sobrang moist nito guys. Kaya wag na nating patatagalin to. Tara, umpisahan na po natin. Dito sa ating bowl, ilagay lang natin yung ating egg. Dapat yung egg natin naka-room temperature siya guys. Then ilagay na rin natin yung ating sugar. I-beat lang natin ito ng mga 1 to 2 minutes ng medium speed hanggang sa ma-dissolve lang yung ating sugar. At once na ma-dissolve na yung ating sugar, ilagay na natin yung ating oil. Isunod na rin natin yung ating salt at saka yung ating milk. Then i-mix lang natin ito ulit hanggang sa mag-well combine lang yung ating liquid. Ito pala yung ginamit kong oil dito guys, yung chiffon oil, para kahit ilagay natin sa ref or sa chiller yung ating cake, moist pa rin siya, hindi siya titigas. Or pwede naman yung canola oil or vegetable oil. Then ilagay na rin natin yung ating ube flavoring. Kung wala naman kayong ube flavoring, pwede naman yung ube powder. Siguro mga 1/4 cup guys ang ilagay nyo dito sa ating recipe. Pero hindi ko pa na-try guys gumamit ng ube powder dito sa aking cake. Ube flavoring talaga yung ginagamit ko kasi pag ube powder guys, feeling ko parang nagiging dry yung cake. Then ilagay na rin natin yung ating cake flour at saka yung ating baking powder. Ayan, kung wala po kayong cake flour, pwede po kayong gumamit ng all-purpose flour. Then isift lang natin ito para maiwasan natin yung mga lumps dito sa ating mixture. Pag nalagay na natin yung ating dry ingredients, huwag na tayong gumamit ng mixer dito guys. Ako dito nakalimutan ko kaya ayan tinigil ko yung pag-mix. Gagamit na lang tayo dito ng spatula or whisk guys para hindi na natin ma-overmix yung ating butter mixture. Hanggang sa wala lang tayong nakikitang dry flour dito sa ating mixing bowl. Ayan, pwede na yun. Huwag na po natin siyang i-mix pa para hindi po mag-iiba yung texture ng ating cake. Then ayan guys, kapag smooth na siya at wala na tayong nakikitang dry flour, ilagay na natin yung ating melted butter. Ayan, combination po ng melted butter at saka ng oil yung ating cake ngayon para mas moist yung ating cake. Then yung butter naman, yun yung nagpapalinamnam dito sa ating cake. I-mix lang natin ito hanggang sa mahalo na yung ating nilagay na butter. And ayan, kapag na-mix na natin ito, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating strainer. Ayan, sinasala ko ito guys kasi kapag ube cake kasi hindi maiwasan talaga na meron talagang naiiwan mga buo-buong part dito sa ating mixture. Kaya gumagamit ako ng strainer para smooth or maganda yung texture ng ating cake. Tips ko lang guys, mas maganda kung cake flour yung gagamitin natin dito, mas maganda yung texture ng ating cake. Mas pino siya at mas moist yung ating cake. Pero kung wala naman kayong cake flour, pwede namang all-purpose flour lang. Pero kung may corn flour kayo guys, or may cornstarch kayo sa inyong bahay, pwede kayong gumawa ng sarili nyong cake flour. Sa every 100 grams ng all-purpose flour, mag-add lang kayo ng 20 grams ng cornstarch. Ayan, meron na kayong cake flour. Sasalain nyo lang siya, then i-mix nyo lang siya, then ayun, pwede nyo na siyang gamitin. Then ayun guys, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating baking pan. Then naglagay ako ng oil at saka ng baking paper para hindi dumikit yung ating cake. I-bake na natin ito sa ating naka-preheat na oven ng 160 degrees Celsius ng 30 to 35 minutes or hanggang sa matuyo na yung ibabaw ng ating cake. Ayan, gumamit tayo ng toothpick. Ayan, kapag wala nang sumasamang butter mixture sa ating toothpick, ayan, ibig sabihin na luto na yung ating cake. Palalamigin lang natin siya. Ayan guys, napaka-moist at napakalambot ng ating cake. Napalamig ko na yung aking cake, kaya i-unmold ko na siya ngayon. Then tinanggal ko lang yung ibabaw na part ng ating cake. Ito naman guys, pwede nyo siyang gamitin pang toppings mamaya. Then ito naman yung ating container na gagamitin natin. Ayan, dito nakagawa tayo dito ng 7 pieces na tub dito sa ating recipe na to. Ayan, tips ko lang ulit guys, wag po masyadong mainit yung ating oven. Basta nasa 150 or 160 degrees Celsius lang yung gagamitin natin. Kasi na-observe ko guys, kasi may ginawa akong cake nakaraan. Ayan, kapag masyadong mainit din pala yung ating oven, yun din pala yung isang dahilan na nagiging green siya or nag-iiba yung kulay ng ating cake. Ayan guys, nakikita nyo ba sa screen naging green yung aking ube cake? Ayan yun yung nangyari guys, nung unang ginawa ko yung cake na sobrahan ko sa init yung aking oven, kaya yun naging green siya. Yun naman ay base sa aking experience. Then ngayon naman ay gagawin natin yung pang-filling natin sa ating ube dream cake. Kaya nilagay ko na yung evaporated milk at saka yung ating ube halaya. Itong ube halaya guys, meron tayong recipe dito sa ating YouTube channel. Then ilagay na rin natin yung ating ube flavoring. Pero pwede kayong gumamit guys yung nabibiling nakabote lang na ube halaya na nasa grocery. Ayan, pwede nyo gamitin yon. Then same procedure lang din, lulutuin nyo siya ulit. Lalagyan nyo lang siya ng
evaporated milk para mag-lessen yung tamis niya. Kasi mas matamis yung guys yung mga nabibili sa mga grocery store. Mas matamis siya compared dun sa mga homemade na ginagawa ng mga ube halaya. Then ilagay na rin natin yung ating butter. Then initin lang natin ito guys hanggang sa kumulo lang siya. Ayan, kapag nakikita nyo nagbabubbles na siya guys, ayan, patayin nyo na yung apoy. Itatabi na muna natin ito at palalamigin lang natin siya bago natin siya ilagay sa ating cake. Then ito naman sa ating mixing bowl, ilagay na natin yung ating whipping cream. Ito naman yung ginamit kong brand. Ayan, pwede kayong gumamit ng yung mga mas murang brand or pwede yung Everwhip lang guys yung gagamitin nyo dito. Then ibit lang natin ito hanggang sa stiff fix lang yung ating whipping cream. Dito guys, marami tayong pwedeng gawing way sa pagle-layer ng ating cake. Yung ginawa nating ube halaya kanina guys, yung niluto natin, kapag malamig ngayon, pwede nyo na siyang idiretso lagay dito sa ating whipping cream kapag binit nyo siya. Ayan, siguro mas konti lang yung gagamit nating ube halaya kapag hinalo nyo siya sa inyong whipping cream. Siguro nasa 1/2 cup lang guys. Then mag-add lang kayo ng ube flavoring. Sa akin kasi dito guys, binukod ko yung layer ng ube halaya, then yung layer ng whipping cream. Para iba-iba yung malalasahan nyo guys. Ayan, malalasahan nyo yung layer ng ube halaya, then yung whipping cream. Pero nasa inyo naman yun guys, depende na sa inyo. Ako naman ay nagbibigay lang ng tips kung saan kayo mapapadali or saan yung mas makakamura kayo ng icing or ng filling dito sa ating cake. Then, spread lang natin yung ating whipping cream. Then, kapag medyo may kalat-kalat, ayun, pwede natin siyang punasan ng tissue. Then, ito guys, ayan, ito, naubusan kasi ako ng Anchor. Ayan, ito, Everwhip ito guys, kaya kulay white siya. Then, i-rep lang natin yun guys, hanggang sa mag-set lang yung whipping cream. Then, ayan, after natin siyang ma-rep, ilagay na natin yung pinalamig natin na ube halaya. Then, spread lang din natin siya sa ibabaw ng ating cake. Ito yung sinasabi ko guys na nakabukod mismo yung ube halaya para mas lalong matutuwa yung ating mga suki or yung ating mga clients kapag kakaiba yung ube dream cake natin. Hindi yung mismo lang sa icing yung lasa ng ube halaya yung matitikman nila, yung mismong ube halaya kapag kinain nila, yung talaga yung malalasahan nila. Pero again, ito naman yung way ko lang, pwede nyong gayahin guys. Pwede naman kung gusto nyo mas mura, yung tips ko kanina, pwede nyo gawin yun, yung ihalo nyo lang diretso dun sa inyong whipping cream. Then after natin siya malagyan ng ube halaya layer, and guys, ilagay lang muna natin siya sa chiller para mag-set yung halaya natin. Then ito guys, ayan, may nabili akong ube bar sa marami ito sa Shopee guys, meron dun yung sa mga baking store. Ayan, ito na yung pinaka-last layer natin. Ito yung glaze natin. Ayan, nilagay ko lang siya sa microwave. Pinaghalo ko yung white chocolate at saka yung ube bar. Pero kung wala naman kayong ube bar, pwede namang white chocolate lang guys. Then maglagay lang kayo ng 1 tablespoon ng ube flavoring. Then, ayan, pwede nyo siyang ilagay sa double boiler para mag-melt yung chocolate. Then, i-mix nyo lang siya guys hanggang sa mag-smooth na siya. Then, palalamigin nyo na siya. Ayan, nag-set na yung halaya natin. Ayan, hindi na siya gumagalaw guys. Ayan, medyo matigas na siya. Then, ilagay na natin yung ating pinaka-last layer, yung ating ube glaze or yung ating ube ganache. Then, ayan, naglagay lang ako dito guys ng 2 tablespoon. Huwag namang madami guys para sakto lang yung tamis ng ating ube dream cake. Ayan, then isi-swirl lang natin siya para mag-spread yung ube ganache dito sa ibabaw ng ating cake. Bali, 4 na layer yung ating ube dream cake guys. Yung una, yung pinaka-moist ube cake natin. Then yung ating whipping cream. Then sunod yung ating ube halaya. Then yung last yung ating ube glaze or yung ating ube ganache. Again guys, pwede nyo gawing 3 layer lang yung inyong ube dream cake. I-mix nyo na yung inyong ube halaya doon sa inyong whipping cream pero mas maganda guys, again, yung tips ko lang naman guys, mas masarap kapag itong ganito siya, yung ganito yung layering niya. Ayan, 4 yung layer niya, din nakabukod yung ube halaya. Mas masarap siya guys. Binibenta ko pala itong ganitong size ng cake guys. Ayan, 180 pesos kada isang tab. Ayan, dito sa recipe na ito. Pero kung ang gagamitin nyo yung whipping cream lang na maglagay lang kayo ng ube halaya na ihahalo nyo na siya doon. Mas mura yun guys kasi konti lang yung ube halaya na magagamit nyo doon. Pwede nyo siya ibenta guys ng 150 pesos kada isang tab. Lalo na kapag Everwhip yung gagamitin nyo kasi mas mura yun guys compare sa Anchor na whipping cream. Then ayan guys, since paborito naman talaga yung cheese, ayan, nagdagdag pa ako dito ng cheese sa ibabaw. Pero again, ito po ay optional lang. Pwede na yung ube ganache lang yung pinaka-last layer nyo. Gusto ko kasi guys, medyo may konting alat yung ating ube dream cake. Pwede nyo rin itong tawagin na ube queso dream cake dahil na nilagyan natin siya ng cheese. Then naglagay ko dito ng sticker guys. Then after nito guys, ilagay lang muna natin siya sa chiller ng mga 3 to 4 hours para mas mag-set lang yung ube ganache natin. Mas masarap siyang kainin guys kapag malamig yung ating ube queso dream cake. Or mas maganda guys kung overnight nyo siyang ilagay sa chiller bago nyo siya iserve or ibenta.
Eto na yung ating ubi dream cake. Ayan, titikman na natin siya ngayon. Sobrang bango niya guys at amoy na amoy ko yung pagka-ube niya. Ayan, nakikita nyo ba guys yung pagka-moist ng ating ube cake. Ayan, cake pa lang guys. Ayan, panalong-panalo na kayo guys dahil napakasarap na ng cake pa lang kahit wala siyang icing. Then, dinagdagan pa natin siya ng cream. Then, yung ating ube halaya. Then, yung ube glaze natin at saka yung ating cheese. Ayan, nag-aaga yung pagka-creamy, yung pagka-medyo sweet at pagka-alat ng ating cheese. Nagbabalance siya guys, saktong-sakto lang yung pagka-timpla natin sa kanya. Hindi po siya nakakaumay kainin kahit ubusin nyo yung isang tub guys. Hindi kayo magsasawang kainin yung ating ube dream cake dahil napakasarap nito guys. Kaya try nyo na itong gawin sa inyong bahay guys at sigurado ako magugustuhan nyo ito at papatok ito guys. Idagdag nyo na ito sa inyong pinagkakakitaan ngayon. Ayan, hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Marami pa po tayong aabangan ng mga recipes. Kaya dyan lang po kayo guys at sa mga hindi pa po nagkapag-subscribe, please do like, share, and subscribe po para updated po kayo palagi sa ating mga i-upload na mga videos. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.